Kay Brother Wendell ito, Brother Wendell. Sabi dito ng Muslim Islam, bakit maraming Bible version nyo? Sa amin, one version lang ang translation namin. Totoo ba yun, Brother Wendell, na one translation lang ang ginagamit ng Quran? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kay Brother Wendell ito, Brother Wendell. Sabi dito ng Muslim Islam, bakit maraming Bible version nyo? Sa amin, one version lang ang translation namin. Totoo ba yun, Brother Wendell, na one translation lang ang ginagamit ng Quran? Hindi, dami. Daming translation sa Quran. Pangalanan mo, Brother Wendell. Una, sandali ha, may mga iba't ibang translation ako dito. May Kingpad, may kay Piktal. At hindi lang yan. Alam nyo ba na may mga iba't ibang Quran na pinasunog noon? Dahil iba ang nakasulat. At meron pang isang Quran, yung ginamit natin sa debate ni Ustads na kulang. Kulang. Kaya tinanong natin, ba't kulang to? Anong sabi niya? Dahil daw umano sa printing press. Printing press ang dahilan kung bakit kulang ang Quran. So, daming mga version din ang Quran. At maliban dyan, daming mga contradiction. Yun, maraming contradiction. Sabi niya, hindi daw gumagamit daw ng paraphrase translation ang Quran. Hindi gumagamit ng paraphrase translation? Ano masabi mo dito sa Dito sa kay salin ni Muhammad Marmaduke Piktal sa verse 11, 37:11. Surah As-Safat, ayat 11, then ask them, O Muhammad, are they stronger as a creation or those others whom we have created? Lo, we created them of plastic clay. Hindi ba paraphrase ito? Maraming mga Muslim ang tumututol dito Bakit daw plastic? Sa Sahih International, sa Kingpad at doon sa Yusuf Ali, ito ay sticky clay. Bakit dito kay Piktal naging plastic clay? Hindi nila pinintutulan to kasi Islamic scholar to si Muhammad Marmaduke Piktal O sasabihin nyo, wala kayong paraphrase translation? O sige nga, patunayan mo nga ito kung hindi ba paraphrase ito sinasabi itong plastic clay? Ang tao daw ginawa mula sa plastic clay. Sige, Muslim Islam, patunayan mo nga na hindi paraphrase ito? Patunayan mo nga tamang salin ito? Ano ba naman doon si Muslim Islam? Kung ano ng mga pinagsasabi. Okay. Sabi ni John Reperto, good evening Bro Jando, tanong ko lang, bakit magkaiba ng statement ang San Mateo 8:28? Sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. At Marcos 5:2, sinalubong siya ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. Mukhang ito may kinalaman sa sa allegedly Bible contradiction. Brother Wendell, sa iyo itanong na ito. Ibigay mo na kay Bro John Ray. Bro John Ray, alam mo ba ito? Paano ito sagutin ito? Bakit daw iba
ang statement sa Mateo 8:28. Sinabi doon, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Samantalang sa Marcos 5:2, isang lalaki lang ang sumalubong sa kanila. Pakisagot ba rin, Ray? Basahin muna natin Brother Jando para makuha natin yung makita natin yung talata. Okay, ang sabi dito, Mateo 8:28, pakibasa. Matthew 8:28. O 8:28, ano nakalagay sa'yo? Matthew 8. Anong version? Kahit anong version, basta Mateo 8:28. Matthew 8:28. Tingnan natin. Umpisa natin sa 27. Namanga silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Ito yung kaganina ni Brother Angel, ang kaniyang tawag dito, ang ebanghelyo. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan, napakabangis nila, kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, ano ang pakialam mo sa amin? Anak ng Diyos, naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Ano yung isa, Brother Jando? Marcos 5:2. Marcos 5:2. Basahin mo natin sa 1. Tingnan muna natin anong... Si Jesus ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, siya sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. So dito ang tumalubong isang lalaki na tapos sa Mateo 8:29, bigang 28 pala yun. Dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno. Sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakabangis nila kaya't walang sinuman. Actually, marami namang ganyan ba dyan do sa Bible na parang kontrahan. No? So sa ngayon, hindi pa kasi natin yan natingnan. Pero one thing for sure, may reason dyan. So baka bukas ba dyan do, i-check muna natin ang paliwanag dyan ba dyan do, kasi hindi pa natin nakita ang dyan, ang explanation dyan ba dyan do. Bukas na lang. Okay, next question. Sabihin sa akin pag may nag-resign sa Zoom, sabihin niyo sa akin, ha? Para alam ko, ha?